Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po ay magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Today we are celebrating the solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary. Ang solemnidad na ito ay isang dogma, nang ibig sabihin ay isang pagpapahayag tungkol sa ating katotohanan ng ating pananampalataya upang linawin ang partikular na pananampalatayang ating pinanghahawakan. At ano ba itong dogma ng Assumption? Kung saan noong 1950, si Pope Pius XII ipinahayag ang Assumption bilang isang dogma. At dito po sinasabi that after the course of the life of the Immaculate Mother of God, she was taken up into heaven, body and soul. Marami pa rin pong tanong tungkol sa kung namatay ba si Maria at iniakyat ng kapangyarihan o gawa ng kapangyarihan ng Diyos, body and soul, o si Maria ay natulog lamang at iniakyat ng Diyos sa langit. Huwag natin pong itong masyadong pagtunan ng pansin, sapagkat itong solemnidad na ito, itong dogma na ito ay mayroong ipinapahayag at nililinaw sa ating pananampalataya. Unang-una sa lahat, ipinapakita ng solemnidad na ito ang isang ehemplo na si Maria, ang ating ina, bilang perfect disciple. At bilang perfect disciple, nagkaroon tayo ng pattern na susundan, na si Maria ang siyang ating susundan bilang isang mabuting disipulo. Si Maria ang siyang ating naging pattern bilang simbahan sa pagsunod sa ating Panginoon. At paano ba ipinakita ni Maria ang kanyang pagiging perfect disciple? Napakasimple lamang po. She became the new Ark of the Covenant. Dinala niya ang Diyos. At bilang mga tagasunod ng Panginoon, tayong mga disipulo, gaya ng ating mahal na Birheng Maria, tayo po ay dala-dala natin dapat ang Panginoon. At kapag tayo ay disipulo, dala natin ng Diyos, ibabahagi natin ng Diyos sa ating kapwa, upang sa ganon mas dumami pa po ang manampalataya sa Diyos. Pangalawa po, ang solemnidad na ito ay binibigyan tayo ng pag-asa, ng comfort, na sa buhay natin sa ibabaw ng mundo ay mayroon pong naghihintay na maluwalhating buhay kapiling ng Diyos sa kanyang kaharian sa langit. Binibigyan tayo ng pag-asa na huwag sumuko, huwag bumitaw sa buhay. Sa kabila ng marami nating pinagdaraanan sa buhay, sa kabila ng mga ang dami nating suliraning kinakaharap sa buhay, na para bang minsan napakadami na nating daladala sa buhay at parang gusto na nating bumitaw. Ito pong ating pinagdiriwang na solemnidad ngayon, binibigyan tayo ng patikim. Binibigyan tayo ng pag-asa na huwag subuko, sapagkat meron po tayong inaasam na magandang buhay kapiling ng Diyos sa langit. And so we are being challenged to strive to do our best and not to give up in facing our trials, in carrying our crosses in life. Paguli po, itong ating solemnidad na pinagdiriwang ngayon ay ipinapahayag din yung ating pananampalataya tungkol po sa kaluwalhatian, tungkol po sa future glory na ating makakamtan kapag tayo ay naging tapat sa Diyos. Kapag tayo ay gaya ni Maria na natiling mga alagad o mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Sa mga kapatid, sana po ang ating pong
matutunan sa araw na ito ay atin pong tingnan ang mahal na Birhen Maria bilang ating ihemplo sa pagsunod sa Diyos, upang sa ganon gaya niya tayo rin po ay iakyat ni Maria, hindi man body and soul, ngunit kaluluwa man lang natin ay dalhin ng Diyos, kasama ang Diyos sa kanyang kaluwalhatian sa langit. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.